Hey, what's up mga kagrasya? Welcome back to my channel! So for today's video guys, is another home renovation update! Let's go! Simulan natin sa labas. Tada! So ito yung update. Sobrang kalat kasi medyo nagbigpit ngayon sa subdivision. Bawal po ang may nakatambak sa labas. Kaya lahat ng kalat sa construction ay pinasok nila dito sa garahe and yes, hindi pa rin po ito tinatiles. I think gagawin ito sa pagtapos na siguro, pag nasa finishing na sila. Kasi nga dito sila nagmi-mix ng mga semento. At kung ano pang kailangan nilang i-mix. Then, walang nagbago dito. Tada! Super kalat pa, kaya hindi pa masyado ma-appreciate yung ganda. But look! Ayan na siya. Naka-tiles. Emotional, damn it! So, ito ang update sa ating service area. Dito kami dati naglalaba. So, ayan, napakita ko na yan from the previous vlog. Ganun pa rin siya, wala pa rin progress. Ayan. Tapos sa garage. Kasi inayos na nila yung taas niyan bago nila tapusin itong sa baba na tinurn natin into kitchen extension. And then, tada! Ito yung ginawa natin kusinaan. As you see, hindi pa siya ginagawa kasi ang daming malalaking gamit siya. And ayan, nakatiles na yung loob ng bahay. Sobrang gusto ko yung napili naming tiles. So, light gray siya. At ang ganda nung bounce nung liwanag sa kanya. Kaya parang biglang liwanag yung buong salas namin. Kaya din, napa-decide na rin ako na wag nang i-push yung PVC ceiling. Kasi nga, maganda na yung bounce ng ilaw eh. Plus, additional expenses din kasi siya and medyo tight na yung budget. Kaya, hindi na namin yun ipupush through. So, yeah. Ayan o, pansinin nyo, ang ganda talaga ng bounce ng ilaw. At saka kung nakabisita na kayo sa bahay namin, if ever na nanonood ka, nakabisita ka na sa bahay namin, medyo dark talaga yung bounce ng ilaw sa loob ng bahay. But this time, dahil sa tiles, ang ganda ng bounce ng ilaw. And ito na yung update sa ating hagdan. Tada! Sinisimula na siya at ang napili naming tiles for this one is wooden, matte wood accent. So, ayan. Kasi ang gusto kong tema nga ng bahay ay naglalayo sa brown, white, and gray. So, ayan. Lalagyan pa nila yan ng staircase nosing. Hindi pa tapos, syempre, but ayan na yung nasimulan nila. And, tada! Ito na ang update sa taas ng bahay. So, ito yung dati naming tambakan na ngayon, isi-serve niya na yung totoong purpose niya. Pagtapos ng renovation, ayan, magiging guest room na to. Pansamantala, dahil nga si Jem na naman ika-share pa namin sa room as of the moment. So, yan. And, nakatiles lang yan. Hindi muna namin pinalagyan ng built-in cabinet. Kasi nga, tight na yung budget natin. And, gagamitin lang natin kung ano yung needed at kung ano yung essentials. Yeah. And here's the update sa ating master's bedroom. Tada! Super kalat! Kasi nga, yung mga tambak dito, para ma-tiles nila, nilipat nila dito sa master's bedroom. And then, pag master's bedroom yung gagawin, nililipat naman ulit nila sa kabilang kwarto. So, nahilo-hilo na talaga yung gamit para lamang matapos ang pagtatiles dito. And as you see from the previous vlog, ayan, almost done na. Actually, done na i-tiles itong ating master's bedroom. Naka-tiles na siya ng buong buo. Hindi lang kapiranggot, gaya ng pinakita natin from the previous vlog. And then itong part ng
tapat ng mga kwarto, naka-tiles na rin yan. Tada! So, for gulo lang. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung disadvantage kapag nagpagawa ka ng bahay na may nakatira na at may mga gamit na. So, ang advice ko talaga, kung kaya na may ipagawa bago tirhan, much better para less hassle both sa gagawa at sa inyo na rin bilang mga homeowner. Kasi ang hirap talaga, napaka bagal ng usad dahil nga syempre kasama na sa trabaho yung maglipat ng gamit. And ito na yung sinasabi ko sa inyong paglalagyan ng aming built-in cabinet, yung walk-in closet namin. Tada! So, tinibag yung bintana dyan. Kung naaalala nyo, may bintana dyan before, yung pinagkakabitan ng aming aircon dito sa master's bedroom. So, tinanggal na yon, binakbak, at yung part na yan yung bandang taas ng service area. So, ganyan na siya. At ito yung palalagyan namin ng pa-letter U na built-in cabinet, ang aming mini walk-in closet, para hindi na naka-box-box yung mga damit ng mga person na ito. So, yeah. Ayan. Maliit lang naman yan, pero hindi ko din akalain na nakakaluwag pala siya tingnan, no? Nakakaluwag ng room tingnan for that small space na in-extend. Parang ang laki bigla nung nadagdag. Ganun yung ano niya. Tapos ito, ayan, dahil nga nasira yung audio ko, pagpasensyahan nyo na hindi ko na maalala yung pagkakasunod sa mga kinukwento ko dyan habang sinushoot ko yung video na yan. Basta ito, ang pagkakatanda ko, ina-explain ko dyan yung magiging itsura ng aming built-in closet. Napa-letter yung may cabinet for me, cabinet for Papa, and cabinet for Gemma, and a little vanity mirror. So, yeah. Sana na-imagine nyo, no? At sana mapakita ko at sana magawa ng maayos kung ano yung na-visualize kong hitsura ng aming magiging walk-in closet. So, ayan. Maliit lang yan, kaya malamang pag may cabinet na, para na lang aisle ng dadaanan dyan. Just enough para mabuksan yung mga cabinet doors. Tapos tingnan nyo naman kung gaano nakaalikabok talaga dito. Yung mga libro ko, Diyos ko, pwede na yatang taliman ng palay yan. Sobrang kapal ng alikabok. And nakalimutan kong banggitin sa inyo. Ayan na siya. Nung nakaraang nag-uulan kasi, pinapasok na yan ng tubig. Kaya nakiusap na kami sa contractor na kung pwede, bubungan na nila. Kasi tag-ulan na, baka mamaya biglang bumagyo ng malakas. Alam mo na, bahain yung loob ng bahay at dahil nga may mga gamit, baka maging problema pa namin ang pambili ng bagong gamit pagkatapos sa renovation. Tight na nga yung budget. Wala na tayong pambili ng bagong gamit. So, yun. Ayan lang siya. Medyo madumi pa kasi nga, hello, ongoing po yung construction. Kaya ang plano talaga namin after construction, magpapa-deep clean kami. Sana kaya pa ng budget kasi lahat talaga sobrang dumi. Kahit yung sofa namin parang namumuti na siya sa alikabok. Useless din naman kung lilinisin ngayon. Kasi ongoing pa nga yung construction So, madudumihan lang ulit. So, sayang ang effort. Sayang yung gigastusin. So, hinihintay na lang namin na matapos ng construction para isahang linis na lang. So, ayan yung bubong na ginawa nila. So, nagdagdag pa sila ng hollow blocks kasi bitin pala yung height nung nagawa nila. Hindi pumasa doon sa aming pinaka-contractor. So, ayan. So, dinagdagan ulit nila. Dinugtungan yung bubong. Tapos, maglalagay daw sila dyan ng flashing para hindi tumulo. And hopefully, sana talaga hindi tumulo, no? Kasi nakakaloka kayo, ha? Kapag tumulo-tulo yan, ako talaga, may imbyer na talaga ang person. Kasi nga mga damit yung ilalagay dyan at hindi ako nagpa-aluminum cabinet for the walk-in closet kasi sabi ko nga nasa loob lang naman siya. So, hindi naman mababasa. Maliban na lang kung palpak yung pagkakabubong, mababasa talaga, mabubulok yung magiging built-in cabinet na yan. Kaloka kayo. So, ayan, ang update. So, habang iniikot ko tong bahay namin, habang nakikita ko yung kaguluhan dito sa tahanang ito, lahat ng alikabok na singhot ko na,
nakakaiyak. Hindi dahil sa alikabok, kundi sa thought na umuusad kami. Gusto mo yun? It took us how many years bago namin to magawa. Bago kami magkaroon ng lakas ng loob na ipagawa to. Kasi nga, hindi naman kami pinanganak ng mayaman. At hanggang ngayon naman, hindi pa rin kami mayaman. Talagang lakas ng loob lang ang meron kami. At pagsusumikap, pangarap para sa aming unang kaiha. Kaya pinupush namin to kasi ayaw namin na pagdating ng araw, problema pa siya kung saan siya pupulutin. So, ayan. Pinupunta rin namin para sa kanya. So, kung hindi siya kontento dito, bahala ka na dyan na i-start. Pagawa mo tong bahay mo. So, yan. Ayan yung bintana pala ng CR, pinatanggal namin kasi useless na siya. Kasi may bintana yan before dahil nga yung CR namin na yan sa second floor, wala siyang exhaust fan dahil nga may bintana naman siya. So lahat ng singaw, ng katawa, lahat ng amoy, unwanted smells, dyan sumisingaw before. So dahil nga maglalagay na ng walk-in closet siya, pinasara ko na kasi useless na siya. Alam naman, pasingawin namin niya sa master's bedroom. So ang gagawin na lang dyan, ipapasara. Tapos yung aming CR ay lalagyan ng exhaust fan. So, ganun ang nagiging sistema namin dito. So, itong ating handrails, dapat papapalitan din namin yan. Kasama yan sa pinakompute namin sa total contract at sa pinirmahan namin. Pero, narealize namin na dahil nga may papagawa kami dito na para ipapatuloy lang namin yung wall dito sa hagdan, sayang pala siya. Hindi na siya makikita kung papagawa pa namin. Bakit namin naisip before na papalitan yung handrails? Kasi sobrang payat niya. Mukha siyang malnourished na bakal. Pero dahil nga matatakpan naman siya kasi yung wall na yan, idediretso na namin. Gaya nung kung matagal na kitang subscriber, nakita mo na yung pinagawa namin before sa bahay sa Naik. So, ganun din yung balak namin dyan. Pero plain lang. Yung sa Naik kasi mayroong mga accent yun. Eh dahil nga, every details counts sa home renovation. Every design, additional bayad. So, ipapaplain lang natin yan. Kasi kung magka-extra naman na talagang gusto namin palagyan ng design, siguro magagawa naman ng paraan. Pero as the moment, dahil nga tight na yung budget, plain lang yan. Tapos sa ilalim lang ng hagdan, gagawin siyang cabinet. Para yung mga everything namin, maitago siya at hindi siya nakakalat sa bahay. So, yeah. Yan yung balak namin siya. Kaya, i-repaint na lang yung handrails pero as is na yan. Kung ano na yung original na nandyan, yan na yun. Tapos ito, babakbakin yan. Kasi nga, yung kitchen ay i-extend. Yung service area, ito turn namin into kitchen. So, ayan. Magkakaroon kasi kami ng mini bar counter. Ayan. Kaya babakbakin niyang may bintana na yan. Pati yung part nung dati naming lababo. Tapos, dyan magpapalagay kami ng exhaust fan. Kasi, dahil nga sarado na ito, sobrang init na yan as expected. Magiging sobrang init lalo sa bahay namin. Kasi, isahan na lang yung pinapasukan ng hangin. Unlike before na tagusan niya, nabuksan lang namin itong pinto sa likod, tatagos na yung hangin. Pwede papasok siya sa pintuan sa harap, pwede sa labas, sa likod, ganun. Eh ngayon, wala na. Isahan na lang pinto ang dadaanan niya. Kaya, I think, kailangan na ng exhaust fan para kahit paano makabawas sa init sa loob kung sakaling talagang maginit. I-on na lang yun para masipsip niya yung heat sa loob ng bahay. So, yeah, yun yung balak namin. And, ayan nga, gaya nung sabi ko, sobrang kalat pala talaga kapag nagpapagawa ka ng bahay. Lalong makalat kung meron nang nakatira. Kung may mga gamit na kayo. Kaya nga, paulit-ulit yung sinasabi, kung may budget din naman kayo, na ipagawa muna yung bahay nyo bago nyo i-occupy, much better. Unlike sa amin kasi wala talaga kaming budget. Talagang kailangan pang gawa ng paraan para maipagawa to. Kaya nga, tagal, diba? Bago namin napagawa, nagtiis kami sa butas-butas na linoleum, no? Ng ilang taon. Almost 4 years kami nagtiis na gano'n ang sistema namin bago pa namin napagawa itong si Feli. Ayan, yung window namin, papapalitan namin na sliding. Medyo nagka-canvas pa ako, naghahanap ng posibleng gagawa, makakasundo.
pagdating sa sliding window. Then yung pinto namin, pinapalitan namin kasi ilang beses na kami nakulong sa loob ng bahay. So we decided na papalitan na lang siya. Kasi trinay din naman nila gawa ng paraan, kaso hindi talaga nagawa ng paraan kasi may problema na sa mismong hamba. So, pinapalitan lang namin. Itong CR, wala masyadong gagawin dyan, i-returns lang yan. And yeah, I think that's it. Idadab ko na lang. So sabi ko dyan, grabe ang init talaga dito. Arte mo. Yeah, that's it for today's video, guys. Thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye. Kenis?